ikatlong araw ng pag-uusap ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front, patuloy na binubuno ang tungkol sa Normalization Annex ng Bangsamoro Framework Agreement. Nakapaloob dito ang paksa sa pagbaba ng armas ng MILF. Mula sa Kuala Lumpur sa Malaysia, nakatutok live si Joseph Morong. Joseph! Mel, halos planchado na yung ika-4 at huling annex ng Bangsamoro Framework Agreement. Ito yung Normalization Annex na maglalaman ng decommissioning ng MILF. Ayon dito kay MILF Chief Negotiator Mahager Iqbal, ito yung hindi na paggamit ng armas ng MILF. Inaasahang mapipirma na bukas o sa linggo ang ika-4 at pinakahuling annex ng Bangsamoro Framework Agreement, ang Normalization Annex. The final point, I hope that would happen either tomorrow or the next day. Lalamanin ng Normalization Annex ang decommissioning. Ibig sabihin nito, kung magkakasundo ang dalawang panig, ang mga armas ng MILF ay hindi nagagamitin o magagamit laban sa gobyerno o sa iba pang grupo. Wala pang pinal na detalye tungkol sa sensitibong paksang ito. Kasama rin sa annex nito ang paglansag sa mga private army sa mga teritoryo ng Bangsamoro. Paliwanag ni Iqbal, hindi raw pagsusuko ng armas ng MILF ang decommissioning. Yung firearms namin, hindi namin isusurrender sa gobyerno. Hindi namin ibibigay sa gobyerno. Meron third party na hahawak doon. In exchange for that, there would be redeployment of government troops. There would be disbandment of private armies. And then there has to be a police for the Bangsamoro to be organized. And there has to be socio-economic intervention on the ground. Pero ano ang mangyayari sa MILF? The MILF will eventually become a social movement. It will engage in, for instance, establishment of schools, hospitals, clinics. It will remain, but no longer uses the force of arm to achieve its objective. It's more democratic, getting more and more democratic. Kung mapipirmahan ang Normalization Annex at isa pang dokumento tungkol sa saklaw sa karagatan ng mga teritoryo ng Bangsamoro, uusad na ang proseso sa pagbalangkas ng Basic Law na papalit sa batas na bumuo sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Layunin ng usapang pangkapayapaan na wakasan ang dekada ng gulo sa ilang bahagi ng Mindanao. Aminado si Presidential Peace Advisor Ging Deles, maaaring may ilang grupong tumututo sa isinasagawang peace talks sa MILF. Pero handa raw ang gobyerno para rito tulad na lamang ng pag-atake ng ilang puwersa ni Moro National Liberation Front o MNLF Founding Chairman Nur Miswari noong isang taon. Paniguro ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi lamang para sa MILF ang usapang pangkapayapaan na ito. No peace agreement has been signed anywhere in the world where there are not some people who don't want it to happen. What we are hoping is that more of the stakeholders, more of those who really care about the country, and peace is very important to the country, are going to decide, yes, we will stand up for this particular agreement. It involves not only the MILF, MNLF, indigenous peoples, so it's all-inclusive to. So this is a framework agreement, a peace agreement for all, regardless of where they came from. Well, hanggang linggo ang schedule ng GPH at MILF, no? Pero bukas ay maraming inaasahan ng mga senador at kongresista na pupunta rito para saksihan yung usapang pangkapayapaan. Pero kung suswertehin sila, baka masaksihan na nila ay yung signing ng Normalization Annex at yung addendum sa Bangsamoro Waters. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.